beloved Boss Mike Cervera. Nakitaan ng Commission on Audit ng paglabag ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa pag-liquidate ng kanyang confidential funds. Ito ang lumabas sa testimonya ng COA auditor na humarap sa impeachment trial kanina. Lumabas din na ginamit ng BISE ang kanyang confidential funds sa mga aktibidad na hindi dapat. Kita nyo, mga kababayan, ginamit ni Buday Bangag Sara Duterte. Ano? Oy, Porong, nandyan pa ba si Porong? Nandyan pa, no? Oy, Porong, nakita mo na. Sabi mo nung gusto mo lang makita yung kung totoong nagnakaw. Ayan na. Di ba? Huwag na kayo kumuha ng advice kay Boss Mike. Ang gulo sa pula. Ay, kaya ka. Alam nga naman na para lang tayo sa side ng babae. Siyempre, para lang tayo sa side ng lalaki. Hindi. Dapat lahat bengay natin. Laban lang. Kami, mga DDS. Sara pa rin hanggang 2028 kahit na ma-impeach. Siya pa rin ang presidente ko. Grabe naman ka-loyal yan, Iba? Eto na. Di ayos lang, idol ko. Di ayos lang, idol ko, si Boss Mike eh. Tamang edi ko lang sinabi ni... Sige, tuloy. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, humarap nga po sa impeachment court ang opisyal ng Commission on Audit na bubusisi doon sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At aniya, pinababalik na po sa OVP yung 375 million pesos na halaga ng confidential fund. At 375 million na galing sa confidential fund ang pinababalik na ho kay Sara Duterte. Bakit ho? Na-discover ho ng Commission on Audit, mga kababayan, na ginamit sa mga bagay na hindi dapat gamitin. Itong mga pondo o budget para sa confidential fund. Nako, patay na. At giit pa niya, may pananagutan ng bise sa naturang pondo. Ayup ka. Sa isang J. Camote. J. Camote! Grabe no, Armel Guzman, J. Camote! Kita nyo naman yung mga pangalan. 200,000 payment of purchase of supplies. Andali, meron ako niyan. Ito. Mas malaki, Boss Mike. Ayan. Yung mga iba pang mga kasama, mga kababayan ko. Tingnan nyo. Ito OBP Confidential Fund Recipients. Pia, Piatos, Lim. Ano yan? Asawa ba ni kapatid ni ni Mary Grace Piatos? Ralph Josh Bacon. Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Beth Rebilla, Clarice Hontiveros, Jose Jokno. Ito yung senador si Chel Jokno, Dayan Mapol Lapid, John A. Lapid, mga kababayan, Beverly Claire, hindi na lang ginawang Beverly Hills Matthew N. Queso, Nova Santos, mga kasama yan mga kababayan, pasok. 11/20/23. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8. Grabe, may mangga, may keso. May mangga, may keso, mga kababayan. Iba pa ito, iba pa to, Iba pa ito sa mga nabibisto ng mga maraming mga pangalan na hindi makita
ang kanilang mga birth certificate o kahit man lang death certificate, mga kababayan. Nakaw! Oh. 2262, Miggy Mango. Oh. Miggy Mango. Miggy Mango. For 50,000 pesos. Sa ganitong paraan, inilarawan ni Attorney Lorna Kapunan ang mga pangalang tunog pagkain na nabigyan ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Wala yan, 40 watts someday. Oo. Wala sa kanila yan. Hindi paniniwalaan nila purong yan. Kahit na may resibong ganyan. Wala. Hindi sila maniniwala dyan. Maniwala kayo. Mga pangalang nakalagay sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President o OVP bilang patunay ng pinagbayaran ng confidential funds. Pinagbayaran, no? Halimbawa ho ako, meron ho akong pondo. Dadayain ko. Kunyari, mayroon tumanggap ng pera. Kita nyo? Tumanggap ng pera. Magkano? Sabihin natin, 50,000. Anong pangalan? Halimbawa, pagsasamahin ko yung pangalan. Porong Maharlika. Di ba? Banat Kamote. Ganun na lang mga kababayan, pera na eh. Tapos yung mga acknowledgement receipt, yun naman ngayon yung ibibigay ko. Eto ho yung mga tumanggap ng pera. Kita nyo mga kababayan? Yung papel na yun na tinutukoy ng mga DTS, yun yung katunayan na may binigyan daw ng pera si Sara Duterte. Diba? Ayan, pwedeng Chris Magnus. Mike Miyamoto. Diba? Pwede rin, Nyulo Freddy. Alam niyo yung mga kababayan, Diba? Kalukuhan eh. Una pa ni Prosecution Lawyer Kapunan, katunog ang iba pang mga pangalan sa ilang kilalang personalidad, gaya ni Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diokno Jr., John Lapid, at Hanilet Camille C. Kita nyo, pati si Hanelet pala. Si Hart Santiago at Anong Pauco na tila kombinasyon ng tunay na pangalan ng misis ni Presiding Officer Senador Cheese Escudero. Correct. Kung Pauco, naku, ewan ko. Isa sa napuna ng Commission on Audit o COA ang mga ginastosang aktibidad na hindi dapat ginamitan ng confidential funds. Kaya nga. Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs. Diba? Tree planting, distribution of wheelchair. Ang daming mga pinaggagastusan, mga kababayan, na hindi naman dapat doon gamitin. Christmas activity in Happyland, Christmas party. At saka Happyland. Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Pasasalamat, update meeting. Hindi naman kasi pwedeng gamitin ng confidential fund dyan. Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba. Alam nyo, ako naniniwala, gawa-gawa na lang nila yan. Ito palusot na lang ng kampo ni Sara. Kaysa wala silang maipakitang puntahan, mga kababayan. Yung bang, gawan nyo na lang yan. Kunyari, nakipag-meeting tayo. Kunyari, yung tree planting natin. Kunyari, ang ganyan. Yung mga tables and chairs natin. Dyan na lang. Mas maigi na yung may masabi tayo na may pinuntahan yung pera.
kaysa wala talaga tayong maipakita. Oo, sabihin na ano, bahala na sila. Basta tayo may pinagdalan yung pera. Ganun na lang eh. Ako nakikita ko ganyan na lang yung dahilan nila eh. Oo, yun lang, may na lang, may masabi na lang. May masabi lang na may pinuntahan yung pera pero ang totoo mga kababayan, hindi naman talaga. Oo, pati yan, ako naniniwala, gawa-gawa na lang. Mema, oo. May masabi na lang. Kung activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nasa listahan ba yan Your Honor. ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Kita nyo? Based on gagamitin ng confidential fund daw, hindi nakasama yang mga yan. Yang mga nabanggit na mga pinagkagastusan ni bangag na Sara Duterte. Hindi pala kasali. Bakit doon ginamit? Nakita rin na nangyari muna ang mga pinagkagastosang aktibidad bago pa makuha ng OVP ang pondo. Sabi ni State Auditor Zailin May del Campo, hindi pwede ito. Ipinakita rin sa Nandito na si PJT. Hindi ko hinihingi yan ha. Shoutout sa iyo ha. Hindi ko hinihingi yan ha. Inuulit ko lang. Wala nga resibo. Alam nyo mga kababayan, hindi po porke confidential fund yan, hindi natin pwedeng kailangan malaman. Lahat ng pera ng gobyerno kailangan malaman ng taong bayan kung saan talaga napupunta. Nakuha nyo? Yung mga sinasabi ng mga vlogger nyakis, yung mga bulldog nyakis vlogger, mga kababayan, kalokohan yun confidential fund nga confidential nga Pera ng taong bayan na kailangan malaman pa rin kung saan talaga natutungo yan. Huwag nyo kaming papasahan ng mga pangalan na minsan ay hindi pa nabubuo. Baka sakali, pagka naging asawa ko si Sara Duterte, baka mabuo yung mga pangalan na yan, dinig ang mga acknowledgement receipts para naman sa confidential funds ng Department of Education. Sa panuntunan kasi ng COA, tanging ang Special Disbursing Officer ng ahensya ang maring mag-release ng pondo. Sa kaso ng DepEd, ito ay si Edward Fajarda. Pero ipinakita sa pagdinig ang mga acknowledgement receipts na pare-pareho ang petsa ng pagre-release ng pondo sa magkakaiba at magkakalayong lugar. Kita nyo mga kababayan ko? Pare-parehas daw ang pagre-release ng pondo. Parehas ang petsa, parehas ang araw, parehas ang taon. Ngayon, yung sana na si Fajarda ang mag-disburse o magre-release ng pera, hindi ho siya yung gumawa. Ibang tao yung gumagawa ng pagre-release ng pera. Hindi ba pagdududahan yun? Hindi ba kaduda-duda yun? Mga kababayan? Hindi ba kaduda-duda yun, Maat? Lani Royston, Matel. Putang ina, hindi naman ikaw yung dapat na mag-disburse ng pera o mag-mod-mod ng pera o mag-release ng pera. Bakit ibang tao? Putangin na mo, bangag ka Sara Duterte. Putangin na mo. Kakainis to. Bangag ka Sara Duterte, hayop ka talaga. Ano ba? Bumatak ka ba nung inutos mo na ipamahagi ang mga pera? At hindi na idaan doon sa disbursement officer? Hayop ka, bangag ka talaga sigurong kaya nagkaleche-leche ang mga dokumento mo Bangag mga kababayan Paano niya malalaman yun? Sobrang kabangagan niya. Siguro, bagong tira. Bagong tira. Ayun, hindi niya na malaman kung paano pamamaraan ng pagnanakaw ng pera. Di ba?
Tanong ng prosecution, paano daw ito nagawa ng iisang tao lang sa loob ng isang araw? Kita nyo? Sa dami ng narilisan. Sa daming na-release, milyon-milyon na halaga, paano na i-release ng nag-iisang tao lang yung ganung karaming pera, mga kababayan? Nakita nyo mga kababayan ko? Paano? Kasi nung binabasa ko to, no? Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi, Ako, Spider-Man. At saka Captain Marvel! Sino ang paborito nyong ano dyan, ha? Marvel ba yun? Marvel Hero. Ako ho, mga kababayan, Captain Barbell ako. Tsaka Spider-Man. man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Council The Correspondent. question is speculative, Your Honor. Anong speculative? Puro ka ganyan. The question is speculative daw. Paano yun? Sige nga, paano mo nga naman papipirmahin ng sabay-sabay na nag-iisang tao ka? Halimbawa ako, example, mga kababayan, example. Ito ho yung gustong sabihin ni Attorney Kapunan. Ilan tayo rito? Magda2,000. Hahati-hatiin ko yung katawan ko para mapapirma kayo. Lahat kayo nakapirma. Nakapirma kayo iisang petsa, iisang araw, iisang iisang petsa, iisang araw, iisang taon. Sabay-sabay kayo 2,000 at magkakalayo kayo isipin nyo maigi. Yung isa nasa Cebu, nasa Mindanao, nasa Batanes, nasa Pangasinan. Paano mo gagawin na mapapirma sa loob ng isang araw yung ganong karaming tao? Tapos speculative daw yun, mga kababayan. Speculation lang daw ni Attorney Kapunan yun. Spekulasyon lang yun? Ano ba naman yan? Hindi, sa sobrang bangag ni Sara, kakabatak siguro, mga kababayan, hindi niya na naiisip na yung mga utos niya, dahil kailangan niya ng pera siguro, pang sustento sa mga boylet, mga kababayan, sige, kailangan ng pera ni bebe ko, kailangan, bangag na bangag si Gaga. Gawan nyo ng paraan, yung mga tauhan naman, sige lang, sige. Diba? Yan, mga kababayan ko. Tuloy. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Council move. Wala. Ito na mga depensa. Wala na. Puro na lang sila ganyan. Puro kontra, pero kung iisipin nating maigi, totoo nga naman. Ano yan? Superman ba si Paharda? Superman ba yung tauhan ni Sarah? Ano yan? Spider-Man ba yan? Ano yan? Lumilipad ba yan? Ang lipad ba niya shung, 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 shung. Ganon? Diba? Maniwala pa siguro tayo kung nasa isang building sila. Tapos lahat ng mga tao na pinapirma sabay-sabay, nando doon, diba? Pero mga kababayan, ang lalayo ng mga lugar, tapos sabay-sabay tumanggap ng pera at nakatanggap talaga dahil may acknowledgement receipt. Nakakapagtaka yun. Bangag talaga yung gumawa niyan. Move on, I will Council. move on, Your Honor. Halimbawa, sa petsang March 15, 2023, base Ayan sa na. mga sinumiting acknowledgement receipt sa COA, 22 na tao ang binayaran sa Quezon City, Olongapo, Laguna, Cavite, Zamboanga City, Kita Surigao nyo? del Norte, at iba pa sa loob ng isang araw. Kita nyo sa loob ng isang araw yung mga lugar na yun? Mga kababayan, pupunta ka lang ng Zamboanga kahit mag-eroplano ka pa. Uubusin mo na yung isang araw dun .
Para magpapirma, uubusin mo na yung isang araw doon. Pupunta ka ng Olongapo, pupunta ka ng Quezon City, pupunta ka nung kung saan-saang lugar. Paano napapirmahan yung acknowledgement receipt na yon nang sabay-sabay? Okay lang ina mo, bangag ka, Sara! Tao pa mo ha! Kung tarak-tarupa na nga talaga. Paano nangyari yun? O, sa mga didi, sige, pagtanggol nyo nga, putang inang yan. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ayan o. Ang daming lugar sa Pilipinas ang nakatanggap ng sabay-sabay na pera. Parehas ang araw, parehas ang petsa, parehas ang taon. Paano nangyari yun? Di siyempre, gawa-gawa lang yun. Nakaupo lang sa isang mesa yun, no? Perma lang ng perma. O ikaw, Jay Camote, taga-saan ka, putang ina mo. 50,000 sa'yo, sinasamp. O ikaw, ha? O anong pangalan mo? Jose Jokno, ha? 150 sa'yo. Pinaglaruan, mga kababayan, no? Pinaglaruan yung pera natin. Pinaglaruan, mga kababayan, yung kaban ng bayan. Ganon ang ginawa ni Sara Duterte. Oh. Di ba, mga kababayan? No. Di ba? Ang may pananagutan daw dito, sabi ni Del Campo, 4 na opisyal ng DepEd sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim noon ng departamento. Ayan na. 4 daw na mga opisyales ng DepEd kasama si Bangag Sara Duterte. Di ba? Kasama si Bangag Sara Duterte, okay lang ina, bangag na bangag, ayan. Ano nangyari? Yari. Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Sara Duterte, Vice President. Sara Bangag na Duterte, may pananagutan daw. Opo, tama po. Bakit? Anong nature ba ng pondo na yan? Kasi po ito is pondo ng bayan po. Kita nyo? Pondo ng bayan yung dinugas ni Sara Duterte. Dinugas ni Sara Duterte, putang inang bangag na yan. Testimonya rin ni Del Campo, sinabi niyang nakitaan nila ng violation o paglabag ang Office of the Vice President. Tinukoy niya ang nasa Akala ko ba ayan, binulag-bulag yung taong bayan ng mga putang inang mga DDS na yan, ano? Di ba? Ano? Maylin na Sharibay, thank you naman po. Opo. Kita nyo, Randy Peter. Joseph Bangog, Flora Guste. Binulag-bulag ang mga taong bayan na malinis na si Sara Duterte sa COA. Ano pang problema nyo? Ngayon pala mga kababayan, napakaraming ipinapasoling pera dahil hindi maipaliwanag, taga Baguio. Oy, sa mga taga Baguio, mga kababayan, mag-ingat po kayo dyan. Nagkaroon ho ng mga landslide daw po dyan, ano? siya niyang testimonya noon ng Special Disbursing Officer ng DepEd na si Gina Acosta sa pagdinig sa Kamara. Doon sinabi ni Acosta na sa utos ni Vice President Duterte, ibinigay niya ang pondo sa punong security ng bise na ayon kay Del Campo ay hindi dapat dahil tanging ang Special Disbursing Officer lamang ang dapat humahawak ng pondo. Correct! Bakit ganun? Bakit na iba yung humawak? By the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante P. Lachica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. Bakit kay Lachica, no? Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. This is a direct violation po ng joint circular. Nako, matinding ito paglabag. Islap Islap matinding paglabag ito. Specifically yung item 6.1.1. Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po.
Kaya naglabas na ng Notice of Disallowance ang COA at pinababalik sa OVP ang pondong umaabot sa mahigit 375 million pesos. Grabe mga kababayan, iba pa yung 75 million, iba pa yung 73 million, at meron na naman bago ngayon. Napakaraming dinugas ni bangag na Sara nyo. Magnanakaw ang putang inang yan. Oh. Sobra! Oh. Gumugulong na daw ngayon ang 6 na buwan na nakalaan para makapag-appeal siya sa COA. Sa pagsisimula naman ng pagdinig, isinumbong ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Kapunan ang defense panel. Hindi raw ito sumunod sa utos ng presiding officer na magpulong ang magkabilang panig para magkumparahan ng libu-libong mga dokumento nang mapabilis ang proseso. Kita nyo magkumparahan. Paano nila ikukumpara? Peke yung kanila. Magkumparahan daw sana sila ng mga dokumento. Paano nila ikukumpara? Hindi nga tutugma. Yung hawak ng prosecution, mga kababayan, legit yun. Inaral ng marami yun. Yung kanila, paano sila haharap? Siguro natatakot na hindi tutugma kasi gawa-gawa lang natin tong atin. Nawa nyo, mga kababayan ko? Gawa-gawa lang nila yung kanila eh. Ito po ang nangyari, na Indian po kami. That is bad faith, Your Honor. Sagot ng depensa, hindi naman raw kailangan pang gawin ang pagpupulong. There's no need for us to actually compare the exhibits that a witness can testify based on a summary. Tinanggap naman ito ni Escudero. Hindi ka, Attorney Lorna, ininjan, baka ginosp ka? Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost. Ayun talaga. Kahit pa, di ba, nako, mayroong breaking news mga kababayan, ha? Breaking news ito, nako, malaking balita ito. Matindi ito, mga kababayan. Matindi. Andali, papakita ko sa inyo, ha? Ay, grabe. Oo. Ay, pero mong, ang daming sangkot. Nako. Ha? Eto na, nagsalita na ho si Bunuan, mga kababayan. Ha? Nagsalita na ho si Bunuan. Our beloved Boss Mike Severa.